Good day, class. We are now in the lesson 4. How can waste be managed properly? Human activities have caused changes that affected the condition of the air, water, and land. It is everybody's concern to prevent the harmful effects of the changes that take place in the environment. So, yung mga ginagawa natin, yung mga activities na ginagawa natin, halimbawa, yung mga pagtatapon ng basura, yung mga pollution na nakukuha natin sa ating environment. So, we are concerned. So, meron tayong pananagutan doon. So, kasi kung pababayaan lang natin yung mga epekto ng mga ginagawa natin, mga harmful effects, so, what would happen to our environment? So, ano mangyayari? Okay, prevent pollution by keeping our environment clean. So, everybody must practice proper waste management from collection, transport, processing up to the disposal of waste materials. So, kinakailangan natin na yung mga basura, yung mga ginagamit natin araw-araw. So, kailangan we have a proper disposal of those materials. There are different ways to manage garbage. The most environmentally friendly ways are the 5 R's. So what are these 5 R's? First, okay, we should reduce. People should make less waste. So, for example, buy items with little or no packaging. So, yung mga binibili natin sa groceries, sa market. So, mas maganda kung wag na yung mas maraming mga package, mga binabalot pa sa kung ano-ano, mga like plastics or anything. So, bumili lang tayo yung mga ano lang siya, hindi siya wala nang masyadong packaging. Okay. Use rechargeable batteries. So, instead of buying batteries, tapos on the other hand, sira na, so itatapon na. So, mas magandang gumamit tayo ng rechargeable batteries. Use existing products longer. So, kung bibili tayo ng mga products, like for example, yung halimbawa yung mga TV, ganun. So, dapat yung mga matagal na, yung mga original, kumbaga sinasabi. Share items with other people or decide not to purchase additional piece of clothing. So, kung meron naman tayong damit pa na sinusuot, so, wag muna nating bili ng bili kasi nakakadagdag pa yun ng mga ano natin sa bahay, di ba? Mas, kung wala na tayong paglalagyan, puro lang nakatambak sa gilid. So, ano kaya ang maging epekto dun sa ating bahay, di ba? Magulo. Next, number 2, reuse. So, materials that you normally throw away can be reused. So, yung mga, halimbawa, mga damit, sapatos, or mga books, or mga, yung mga laruan nyo na hindi nyo naman na ginagamit. So, pwede nyo siyang i-donate or ibigay doon sa mga bata na mas nangangailangan pa ng ganun kasi wala silang pambili, di ba? So, example, use lunch boxes or plastic containers multiple times instead of throwing them away after one use. So, yung, di ba, meron naman tayong mga lunch boxes na pwedeng magamit ng matagalan. Hindi yung kakabili mo lang, isang gamit mo lang, so, ilagay mo lang sa gilid, itatapon mo na. So, mas maganda yung mas matagal na magagamit natin. Another, instead of buying paper cups or plastic cups, you can reuse mugs or water bottles. Okay. So, kasi uso na ngayon yung mga binibili na lang, yung mga paper plate, yung paper cups. So, pag nagamit mo na kasi yun, itatapon na dun sa gilid sa basuran. So, dadami yung ating basura. So, pwede tayong gumamit ng mga mugs. Okay, hinugasan lang natin. Pagkatapos natin, ilagay natin dun sa
lalagyan. So, another day, pwede natin siyang magamit pa. Water bottles o yung mga ano nyo, tumbler, diba? So, you can reuse it. Okay. Number 3, recycle. So, paper, plastic, metals, and glass are recyclable items. So, yun yung mga ni-recycle, diba? So, look at the picture. Di ba may mga recycled materials. So, we can use it. Like for example, water bottles. So, ginawang helicopter or anything. Yung ano, nag-recycle siya ng tissue holder or pen or ball pen holder. Okay. Okay, so you can recycle materials when you turn them into another useful item. So, pag nag-recycle tayo, so pwede pa natin yung mga na-recycle, so magagamit pa natin siya. So, segregate glass materials and metal scraps and bring them to a junk shop. So, yung mga glass na yung mga babasagin, di ba? Yung mga metals, halimbawa, doon sa bahay nyo, meron kayong mga metals na hindi na ginagamit. So, pwede siyang dalhin sa mga junk shop, ipagbili. So, pwede nakatulong ka na hindi na nagkalat yung mga materials na yon. So, meron ka pang income kasi pag pinagbili mo, syempre, babayaran ka nun do. So, magkakaroon ka pa ng income. So, all recyclable products use a code or a symbol to make recycling easier. So, yung pag nakita mo nyo yung arrow, okay, like this, wait lang. Okay. Yung may arrow na tatlo siyang arrow na paikot, that is a code. Okay. Number 4, recover. Okay, some materials that are thrown can still be recovered by having them processed. Example, functioning parts of computers and gadgets can be reclaimed when sold in shop and be made usable again. So, yung mga computers na mga sira na, cellphone, so may mga parts sila na pwede pa nating i-recover. So, pag yung isang, halimbawa, yung laptop, so may sira lang siya na isang item, then meron siyang another laptop na pwedeng yung okay pa siya, so pwede mo siyang ipagpalit. So pwedeng ma-recover pa yung laptop. Next. Number 5, repair. Okay. Broken things add to the garbage problem. Try repairing broken or malfunctioning resources instead of buying new ones. So, for example, nasira yung washing machine. So, kung kaya pa siyang i-repair, so, pwedeng ipa-repair muna. Hindi yung bibili naman ng bago, then yung nasira na, lagay nyo sa gilid, tatambak na naman. So, dadami yung mga waste nyo sa bahay. Example, repair broken straps of bags, loose or tight clothes, and broken shoes. So, yung mga sira nyong sapatos, kung pwede pa naman ipatahi, so ipatahi. Yung mga clothes nyo, may butas lang sa gilid, so pwede siyang tahiin. Or yung mga strap ng bags, kung pwede pa naman siyang ma-repair, so mas maganda na i-repair pa para hindi mas madaming kalat. Have a plumber fix leakaging faucet. So, yung yung faucet nyo, natatapon yung tubig. So, pwede kang bumili ng plumbers para ma-prevent yung pagtapon ng tubig. Okay? And that's all. This is your activity. So, please answer it. Okay, the direction. Answer the following question given. Write your answer on a sheet of paper. That's all. Thank you.